Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Kristo. Ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Ang malinaw na sagot ng Ebanghelyo sa pinakadakilang katanungan ng tao. Isang Biblia at theolohikal na pag-aaral sa mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 30 hanggang 31. Pangunahing talata, KJV. Mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 30 hanggang 31. At inilabas sila, at sinabi, Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? At sinabi nila, manampalataya ka sa Panginoong Jesu-Kristo, at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 30 hanggang 31 ay nagtatala ng isa sa pinakamahalagang tanong na naitanong kailanman, at isa sa pinakamalinaw na sagot na ibinigay sa buong kasulatan. Ang tagapamahala ng bilangguan sa Filipos, na lubos na namangha sa mga himalang nangyari kina Pablo at Silas, ay nagtanong, Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Ang tanong na ito ay higit pa sa panganib sa katawan, ipinapakita nito ang kaluluwang nagising na sa kanyang pangangailangan sa Diyos. Ang bawat puso ng tao ay haharap din sa tanong na ito, dahil ang bawat isa ay kailangang humarap sa kasalanan, kamatayan, walang hanggan, at paghuhukom ng Diyos. Ang sagot ni na Pablo at Silas ay payak ngunit napakalalim. Manampalataya ka sa Panginoong Jesu-Kristo, at ikaw ay maliligtas. Ipinapahayag ng talatang ito na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa pagsisikap ng tao, mga ritual ng relihiyon, kabutihang asal, o mabubuting gawa, kundi sa pagkatao at natapos na gawain ni Jesu-Kristo lamang. Ang pangunahing katotohanan ng talatang ito ay, ang kaligtasan ay kaloob ng biyaya ng Diyos, na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Jesu-Kristo. Ang sinumang tunay na sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad, nakipagkasundo sa Diyos, at tumatanggap ng buhay na walang hanggan. Kasaysayan at konteksto. Itinatala ng mga Gawa Kapitulo 16 ang ikalawang paglalakbay misyon ni Pablo. Sa gabay ng banal na espiritu, nagtungo si Pablo sa lungsod ng Filipos, isang kilalang kolonya ng mga Romano sa Macedonia. Matapos palayain ang isang aliping babae mula sa kapangyarihan ng masamang espiritu, sina Pablo at Silas ay inakusahan ng mali, pinagbubuhat ng mga hampas, at ikinulong. Sa kabila ng kawalang katarungang dinanas, sila ay nanalangin at umawit ng papuri sa Diyos noong hating gabi. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol mula sa Diyos. Bumukas ang lahat ng pinto ng bilangguan. Nakalag ang tanikala ng bawat bilanggo. Inakala ng tagapamahala na tumakas na ang mga bilanggo kaya't naghanda siyang kitilin ang sariling buhay, dahil batas ng Roma na siya ang mananagot para sa kanila. Sumigaw si Pablo na naroon pa ang lahat. Dahil sa takot at pagkabahala, lumuhad ang tagapamahala kina Pablo at Silas at nagtanong ng tanong na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Hindi siya sinagot ng listahan ng mga gawaing panrelihiyon, kundi ng Ebanghelyo ni Jesu-Kristo. Ang pinakadakilang pangangailangan ng bawat tao ay ang kaligtasan. Ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Ang tanong ng tagapamahala ay nagpapakita ng pinakamalalim na pangangailangan ng bawat tao. Madalas na naghahanap ang tao ng tagumpay, katiwasayan, kalusugan, kaligayahan, o pagtanggap ng iba. Ngunit sa ilalim ng mga hanggaring ito ay may mas malaking pangangailangan. Ang pangangailangang makipagkasundo sa Diyos. Ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan ay hindi pang-ekonomiya, pampolitika, pang-edukasyon, o panlipunan, ito ay espiritual. Itinuturo ng Biblia na ang lahat ay nagkasala at kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos at nagdadala ng kamatayang pisikal at espiritual. Naintindihan ng tagapamahala na higit pa sa pansamantalang pagliligtas ang kailangan niya ng kaligtasang walang hanggan. Ang kanyang tanong ay nananatiling mahalaga sa bawat salinlahi. Sa huli, ang bawat isa ay kailangang sumagot sa tanong, ano ang gagawin ko kay Jesu-Kristo? Pag-aaral ng salitang Griego, sozo, iligtas, sagipin. Ang salitang Griegong sozo ay nangangahulugang magligtas, magpalaya, mag-ingat, magligtas ng ganap. Sa bagong tipan, ang kaligtasang ito ay kinabibilangan ng pagpapatawad sa mga kasalanan, pakikipagkasundo sa Diyos, pagliligtas mula sa paghuhukom ng Diyos, bagong buhay na espiritual,
Katiyakang walang hanggan kay Kristo. Luwalhati sa hinaharap. Ang kaligtasan ay ganap at kumpleto. Hindi lamang pinapatawad ng Diyos ang ating nakaraan, binabago rin niya ang ating kasalukuyan at sinisiguro ang ating kinabukasang walang hanggan. Theological na kahulugan. Ang tanong ng tagapamahala ay patunay ng gawa ng biyaya ng Diyos. Bago pa man tunay na hanapin ng tao si Kristo, pinapababala muna ng banal na espiritu ang puso at ginigising ang budi. Madalas na ginagamit ng Diyos ang mga mahihirap na kalagayan upang ailapit ang tao sa Kanya. Ang lindol ay yumanig sa bilangguan, ang banal na espiritu naman ay yumanig sa puso ng tagapamahala. Ang krisis sa kanyang buhay ay naging daan patungo sa pagbabagong espiritual. Ipinapaalala nito na magagamit ng Diyos ang pagdurusa, pagkawala, kawalan ng katiyakan, at maging ang kabiguan upang gisingin ang tao sa kanilang pangangailangan sa tagapagligtas. Halimbawa sa buhay, isipin ang isang pasyenteng nalaman na mayroon siyang malubhang sakit na nakamamatay. Hanggat ipinagwawalang bahala niya ang resulta, hindi siya maghahanap ng lunas. Kapag nakilala lamang niya ang tindi ng kanyang karamdaman, sa kanya hahanapin ang gamot. Gayun din, kailangang makilala muna ng tao ang bigat ng kasalanan bago niya pahalagahan ang kadakilaan ng kaligtasan ng Diyos. Si Jesu Kristo ang tanging lunas sa pinakamalubhang sakit ng sangkatauhan. Praktikal na PAGSASABUHAY. Suriin ng tapat ang iyong sarili. Tunay ko bang ipinagkatiwala si Jesu Kristo bilang aking tagapagligtas? Kinikilala ko ba ang aking patuloy na pangangailangan sa kanyang biyaya? Tinutulungan ko ba ang iba na makahanap ng sagot sa pinakamahalagang tanong ng buhay? Manalangin para sa mga pagkakataong may bahagi ang Ebanghelyo sa mga naghahanap ng pag-asa at kapatawaran. Aral #1. Ang pinakadakilang pangangailangan ng bawat tao ay ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo, dahil siya lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan, makapagpapakipag-isa sa atin sa Diyos, at makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Kristo. Ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Ang malinaw na sagot ng Ebanghelyo sa pinakadakilang katanungan ng tao. Kumpletong manuskrito ng pag-aaral na pampaliwanag. Ikalawang bahagi. Ikalawang punto, ang pananampalataya sa Panginoong Jesu Kristo, ang tanging daan ng kaligtasan. Talata, Mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 31, KJV. At sinabi nila, manampalataya ka sa Panginoong Jesu Kristo, at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. Mga kapatid, sa unang bahagi ay tinalakay natin ang pinakadakilang tanong na naitanong kailanman. Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Ang tanong na ito ay umalingaw sa bawat salinlahi dahil tumutugon ito sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao. Ang bawat isa ay haharap sa Diyos balang araw, at ang bawat puso ay naghahangad ng kapayapaan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Ngayon, ibinibigay ni Pablo at Silas ang pinakadakilang sagot na nasambit kailanman. Manampalataya ka sa Panginoong Jesu Kristo, at ikaw ay maliligtas. Pansinin na hindi nila itinuro sa tagapamahala ng bilangguan ang mga ritual ng relihiyon, kabutihang asal, o pagsisikap ng tao. Itinuro nila siya sa isang pagkatao, si Jesu Kristo. Ang Ebanghelyo ay hindi pangunahing tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin para sa Diyos, ito ay tungkol sa kung ano na ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. 2. Ang pananampalataya sa Panginoong Jesu Kristo, ang tanging daan ng kaligtasan. Ang sagot ni Pablo ay payak ngunit napakalalim at walang katapusan ang halaga. Manampalataya ka sa Panginoong Jesu Kristo. Ang utos na ito ay nagbubuod sa puso ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan ng pagtitiwala ng buong puso kay Jesu Kristo, sa kanyang pagkatao, sa kanyang natapos na gawain sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay, at sa kanyang pagiging Panginoon. Ang ayon Bibliyang pananampalataya ay hindi lamang pagsang-ayon na nabuhay si Jesus noon. Ito ay ang pagtitiwala ng iyong buong buhay sa Kanya. Ito ay ang pagpapahinga ng iyong pag-asa ng kaligtasan ng buo sa Kanya. Pag-aaral ng salitang Griego, pistuo, manampalataya, magtiwala. Ang salitang Griegong pistuo ay nangangahulugang maniwala, magtiwala, umasa.
ipagkatiwala ng buo sa iba. Sa bagong tipan, ang pananampalataya ay higit pa sa pagsang-ayon ng isip. Ang tunay na pananampalataya ay kinabibilangan ng pagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, pagsuko sa Kanya bilang Panginoon, pag-asa lamang sa Kanya para sa kaligtasan, pagpapatuloy sa tapat na ugnayan kasama siya. Ang nagililigtas na pananampalataya ay kinasasangkutan ng buong pagkatao, isip, puso, at kalooban. Hindi ito panandaliang kagalakan kundi matibay na pagtitiwala kay Kristo habang buhay. Ang kahulugan ng, ang Panginoong Jesu Kristo. Hindi lamang sinabi ni Pablo, manampalataya ka kay Jesus. Ang sabi niya ay, manampalataya ka sa Panginoong Jesu Kristo. Bawat titulo ay naghahayag ng mahalagang katotohanan. Panginoon, si Jesus ang makapangyarihang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa. Ang pananampalataya sa Kanya ay pagkilala sa Kanyang karapatang mamuno sa ating buhay. Kasama rito ang masayang pagsuko sa Kanyang kapangyarihan at pamamahala. Jesus. Ang pangalang, Jesus, ay nangangahulugang, ang Panginoon ay nagililigtas. Dumating siya sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Namuhay siya ng walang kasalanan, bagay na hindi natin kayang gawin. Namatay siya sa kamatayang nararapat sana sa atin. Muli siyang nabuhay na nagwagi laban sa kasalanan at kamatayan. Si Jesus lamang ang makapagpapakipagkasundo sa tao sa Diyos. Kristo. Ang Kristo ay nangangahulugang ang pinahiran, ang ipinangakong Mesiyas na ipinahayag sa buong lumang tipan. Tinupad ni Jesus ang lahat ng pangako ng Diyos tungkol sa pagtubos. Siya ang ating propeta na naghahayag ng Diyos, ating saserdote na inialay ang kanyang sarili bilang perpektong alay, at ating hari na naghahari magpakailanman. Ang manampalataya kay Kristo ay ang pagtitiwala sa tagapagligtas na pinili ng Diyos. Ang aral ng kaligtasan sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sagot ni Pablo ay lubos na akma sa turo ng buong bagong tipan. Ang kaligtasan ay pinasimula ng biyaya ng Diyos. Natupad sa pamamagitan ng nagbabayad salang kamatayan ni Kristo. Tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Isinasabuhay ng banal na espiritu. Inaalagaan dahil sa katapatan ng Diyos. Walang anumang gawang mabuti ang makapag-aalis ng kasalanan. Walang ritual ng relihiyon ang makapagbibili ng pabor ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos lamang ang nagililigtas. Ang pananampalataya ay ang nakabukas na palad na tumatanggap ng kaloob ng Diyos. Pagsisisi at pananampalataya. Bagamat binibigyang diin ng mga gawa Kapitulo 16 ang pananampalataya, laging iniuugnay ng bagong tipan ang pananampalataya sa pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip na nagbubunga ng pagbabago ng direksyon ng buhay. Ito ay pagtalikod sa kasalanan at paglapit kay Kristo. Ang pagsisisi at pananampalataya ay dalawang panig ng iisang pagtugon sa Ebanghelyo. Kapag tunay tayong nagtiwala kay Kristo, tumatalikod din tayo sa dating pamumuhay na naghari sa atin. Ang pagbabagong ito ay hindi batayan ng kaligtasan kundi patunay na gumagana na ang biyaya ng Diyos. Theological na pagpapaliwanag, TAGPAPAWALANG sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa sa mga dakilang katotohanan ng kasulatan ay ang aral ng pagpapawalang sala. Ang magpawalang sala ay nangangahulugang idinedeklara ng Diyos na matuwid ang makasalanang nananampalataya dahil kay Kristo. Ang ating mga kasalanan ay ipinapasan kay Jesus sa krus. Ang kanyang katwiran naman ay ibinibilang sa lahat ng nananampalataya. Hindi ito nakukuha sa gawa, tinanggap ito sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil kay Kristo, ang mananampalataya ay tinatanggap na ng Diyos. Ang ating katiyakan ay hindi nakasalalay sa ating pag-uugali kundi sa perpektong gawain ni Jesus. Ang katiyakan ng kaligtasan. Ang mga salita ni Pablo ay puno ng katiyakan. Ikaw ay maliligtas. Hindi niya sinabing, baka ikaw ay maligtas. Maaaring maligtas ka balang araw. Kung magiging sapat ang iyong kabutihan, maaari kang maligtas. Ang sabi niya ay, ikaw ay maliligtas. Ang katiyakang ito ay nakasalalay sa pangako ng Diyos. Ang sinumang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay pinapatawad, inampon sa pamilya ng Diyos, at binigyan ng buhay na walang hanggan. Ang mga mananampalataya ay patuloy na lumalago sa kabanalan, ngunit ang kanilang pagtanggap sa harap ng Diyos ay nakabatay lamang kay Kristo. Halimbawa sa pag-aaral, ang tali ng PAGLILIGTAS.
Isipin ang isang taong nahulog sa malakas na agos ng ilog. Nagpadala ang tagapagligtas ng tali o lubad. Hindi maliligtas ang nalulunod sa pamamagitan lamang ng paghanga sa lubad, maliligtas siya kapag nagtiwala siya rito at kumapit ng mahigpit. Si Jesu Kristo ang tali ng pagliligtas ng Diyos para sa mundong namamatay. Ang pananampalataya ay ang pag-abot at pagtitiwala ng buo sa Kanya. Halimbawa sa pag-aaral, ang nakabukas na palad. Isipin ang isang mayamang tagapagkaloob na nag-alok ng kaloob na hindi nararapat ng sinuman. Hindi ito mabibili o mababayaran ng tatanggap. Ang tanging paraan upang matanggap ito ay ang pag-aabot ng nakabukas na palad. Ang pananampalataya ay ang nakabukas na palad na iyon. Wala tayong naiaambag sa ating kaligtasan kundi ang ating pangangailangan. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat sa pamamagitan ni Kristo. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya, suriin ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Ang iyong katiyakan ba ay nakasalalay sa iyong kabutihan, gawaing panrelihiyon, o pagiging miyembro ng simbahan? O nakasalalay ba ito ng buo kay Jesu Kristo? Magpahinga araw-araw sa kanyang natapos na gawain. Palalimin pa ang ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng kasulatan, pagsamba, at pagsunod. Para sa mga pamilya, mga magulang, ituro sa inyong mga anak na ang Kristyanismo ay ugnayan muna kay Jesu Kristo, hindi lamang listahan ng mga utos. Madalas ibahagi ang ebanghelyo sa inyong tahanan. Manalangin ng sabay-sabay. Magbasa ng salita ng Diyos ng sama-sama. Ipakita sa mga anak ang tunay na pananampalatayang isinasabuhay sa araw-araw. Ang pamilyang nakasentro kay Kristo ay nagiging patuto ng negel iligtas na biyaya ng Diyos. Para sa mga kabataan, maraming boses ang nangangakong magbibigay ng pagkakakilanlan, katiwasayan, at layunin. Si Jesus lamang ang tunay na makapagbibigay kasiyahan sa pinakamalalim na pangangailangan ng iyong puso. Magtiwala ka sa Kanya habang bata pa. Itayo ang iyong buhay sa Kanyang salita. Hayaan mong si Kristo ang gumabay sa iyong mga desisyon, kaibigan, hangarin, at kinabukasan. Ang buhay na inialay kay Jesus ay buhay na hindi masasayang. Para sa mga pinuno ng simbahan, huwag mawala ng tiwala sa kasimplehan at kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ipangaral si Kristo ng malinaw. Tawagin ang mga tao sa pagsisisi at pananampalataya. Magsanay ng mga bagong mananampalataya ng may pagtitiyaga at pagmamahal. Ingatan ang simbahan laban sa maling turo na nagdaragdag ng gawa ng tao sa libreng kaloob ng biyaya ng Diyos. Ang mensahe ng simbahan ay dapat laging nakasentro kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Sandali ng pag-aaral. Mga kapatid, ang kaligtasan ay tungkol palagi kay Jesus. Siya ang tagapagligtas. Siya ang manunubos. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang muling nabuhay na Panginoon. Siya ang tanging pangalang ibinigay sa mga tao na sa pamamagitan nito tayo ay maliligtas. Kung nagtiwala ka na sa Kanya, magalak ka. Kung napalayo ka na, bumalik ka na. Kung hindi ka pa kailanman sumasampalataya, lumapit ka ngayon. Nakabukas pa rin ang Kanyang mga bisig. Sapat pa rin ang Kanyang biyaya. Ipinag-aanyaya ka pa rin na lumapit sa Kanya ng buong puso. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Kristo. Ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Ang malinaw na sagot ng Ebanghelyo sa pinakadakilang katanungan ng tao. Kumpletong maneskrito ng pag-aaral na pampaliwanag, ikatlong bahagi. Ikatlong punto, ang kapangyarihang nagbabago ng Ebanghelyo sa mananampalataya at sa kanyang pamilya. Pangunahing talata, KJV. Mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 31 hanggang 34. At sinabi nila, manampalataya ka sa Panginoong Jesu Kristo, at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. At sinalita nila sa kanya ang salita ng Panginoon, at sa lahat ng nang-asa kanyang bahay. At kinuha niya sila ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga sugat, at siya'y binautismuhan, siya at ang lahat ng kanya, pagdaka. At nang dalhin na niya sila sa kanyang bahay, ay naghain siya ng pagkain sa kanila, at nagalak, na sumasampalataya sa Diyos kasama ang buong kanyang sambahayan. Mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 31 hanggang 34, KJV. Mga kapatid, napag-aralan na natin ang dalawang kahangahangang katotohanan.
Una, ang bawat tao ay nangangailangan ng kaligtasan dahil ang lahat ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Pangalawa, ang kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Jesu Kristo. Ngayon ay darating na tayo sa magandang bunga ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay hindi nag-iiwan ng buhay na hindi nagbabago. Kapag iniligtas ni Jesus ang isang makasalanan, binabago niya ang puso, binabago ang mga prioridad, ibinabalik ang mga ugnayan, at sinisimulan ang habambuhay na gawain ng pagpapabanal. Ang tagapamahala ng bilangguan sa Filipos ay pumasok noong gabing iyon bilang isang takot na bantay. Bago sumapit ang umaga, siya ay naging masayang tagasunod na ni Jesu Kristo. Ito ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. 3. Ang kapangyarihang nagbabago ng Ebanghelyo sa Mananampalataya at sa kanyang pamilya. Matapos manampalataya kay Kristo, agad na nagbago ang buhay ng tagapamahala. Itinala ni Lucas ang ilang nakikitang patunay ng tunay na pagbabago ng buhay. Ang mga gawang ito ay hindi nagdulot ng kanyang kaligtasan, sa halip, ipinakita nito na ang naging-iligtas na biyaya ng Diyos ay nakapagbago na ng kanyang puso. Ang tunay na pananampalataya ay laging nagbubunga. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagbabago sa ating pinaniniwalaan kundi pati na rin sa kung paano tayo namumuhay. Ang salita ng Diyos ay tinanggap. Sinasabi sa atin ng talatang 32, at sinalita nila sa kanya ang salita ng Panginoon, at sa lahat ng nang-asa kanyang bahay. Hindi lamang nagbigay ng maikling sagot sina Pablo at Silas, ipinaliwanag nila ng buo ang Ebanghelyo. Ang mga kasapi ng sambahayan ng tagapamahala ay nakarinig din ng mensahe. Ipinapaalala nito sa atin na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Walang naliligtas dahil lamang sa tradisyon, pinagmulan ng pamilya, o kultura ng relihiyon. Ang bawat tao ay dapat personal na makarinig at tumugon sa Ebanghelyo. Ang pangakong, ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan, ay hindi nangangahulugang ang pananampalataya ng isa ay automatikong magliligtas sa lahat ng kasapi ng pamilya. Sa halip, itinuturo nito na ang kaligtasan ay inaalok sa lahat ng makakarinig at mananampalataya sa Ebanghelyo. Ang buong sambahayan ay inanyayahang magtiwala kay Kristo, at ipinapakita ng teksto na sila ay tumugon ng may pananampalataya. Ang patunay ng tunay na pagbabago ng buhay. Agad matapos manampalataya, hinugasan ng tagapamahala ang mga sugat nina Pablo at Silas. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, siya ang responsable sa pagbabantay sa kanila sa bilangguan. Ngayon ay inalagaan niya sila ng may habag. Binago ng biyaya ang kanyang puso. Binago ng Ebanghelyo ang kanyang pagtingin sa mga lingkod ng Diyos. Ipinapakita nito ang mahalagang prinsipyo ng kasulatan. Ang mabubuting gawa ay hindi ugat ng kaligtasan, ito ay bunga ng kaligtasan. Ang pusong binago ay nagbubunga ng pagbabago ng gawi. Saan man naghahari si Kristo, ang pag-ibig, awa, pagpapakumbaba, at habag ay nagsisimulang mamulaklak. Ang kahalagahan ng bautismo, sinabi ni Lucas. At siya'y binautismuhan, siya at ang lahat ng kanya, pagdaka. Ang bautismo ay hindi ang nagligtas sa tagapamahala, naniniwala na siya sa Ebanghelyo. Sa halip, ang bautismo ay naging kanyang pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya at pagkilala kay Jesu Kristo. Sa buong bagong tipan, ang bautismo ay sumusunod sa tunay na pananampalataya. Ito ay sumisimbolo sa pakikipag-isa kay Kristo, pagkamatay sa dating pamumuhay. Muling pagkabuhay patungo sa bagong buhay. Pag-aalay sa pagiging alagad. Pagiging kasapi ng nakikitang pamayanan ng mga mananampalataya. Ang bautismo ay gawaing masayang pagsunod na nagmumula sa kaligtasan, hindi paraan upang kitain ito. Ang kagalakan bilang bunga ng kaligtasan. Nagtatapos ang talatang 34 sa mga magagandang salitang ito. At nagalak, na sumasampalataya sa Diyos kasama ang buong kanyang sambahayan. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas ay lubos na natatakot ang tagapamahala, ngayon ay punong-puno siya ng kagalakan. Pinalitan ng Ebanghelyo ang kawalan ng pag-asa ng pag-asa, ang takot ng kapayapaan, ang paghuhukom ng kapatawaran, ang kamatayan ng buhay. Ang kagalakan ay isa sa mga tanda ng buhay Kristiyano. Hindi ito nakadepende sa maayos na kalagayan kundi sa pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang bilangguang dati ay umalangaw-ngaw sa kalansing ng tanikala ay ngayon ay umalangaw-ngaw na ng papuri. Ang Ebanghelyo ay nagbabago ng mga pamilya.
Isa sa mga kahangahangang paksa ng mga gawa Kapitulo 16 ay ang epekto ng ebanghelyo sa mga sambahayan. Ang pamilya ng tagapamahala ay sabay-sabay na nakarinig ng salita, naniwala, binautismuhan, at nagalak. Kapag pumasok si Kristo sa isang tahanan, sinisimulan niyang baguhin ang bawat ugnayan. Natututo ang mga asawang lalaki na magmahal ng may pag-aalay. Umunlad ang mga asawang babae sa pagmamahalan at katapatan. Sinasanay ng mga magulang ang kanilang mga anak sa katotohanan. Natututo ang mga anak ng pagsunod at paggalang sa Diyos. Pinalitan ng pagpapatawad ang kapetan, ng biyaya ang galit, ng panalangin ang espiritual na pagpapabe. Ang ebanghelyo ay nagiging pundasyon ng tahanan. Ang ebanghelyo ay nagbabago ng mga pamayanan. Ang pagbabago ng isang buhay ay madalas na nagiging simulan ng pagbabago para sa marami pa. Ang patuto ng tagapamahala ay nagpatibay sa bagong tatag na simbahan sa Filipos. Sa kasaysayan, ang mga pagbabagong espiritual ay madalas na nagsisimula sa isang buong pusong inialay kay Kristo. Binabago ng Diyos ang mga lungsod sa pamamagitan ng pagbabago ng mga tao, binabago ang mga bansa sa pamamagitan ng binagong mga pamilya, at isinusulong ang kanyang kaharian habang ang mga karaniwang mananampalataya ay matapat na nagpapahayag ng pambihirang ebanghelyo. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging asin at ilaw sa sanlibutan. Theological na pagpapaliwanag, katiyakan ng kaligtasan. Ang kagalakan ng tagapamahala ay nakabatay sa katiyakan ng pangako ng Diyos. Ang kanyang katiyakan ay nakaugat sa natapos na gawain ni Kristo, hindi sa sarili niyang kakayahan. Ang katiyakan ng mananampalataya ay nakasalalay sa mga pangako ng salita ng Diyos. Natapos na alay ni Kristo. Patuto ng banal na espiritu. Nakikitang pagbabago ng buhay. Habang patuloy na lumalago ang mga Kristiyano sa kabanalan, ang kanilang pagtanggap sa harap ng Diyos ay nakabatay ng buo kay Jesu Kristo lamang. Ang katiyakang ito ay nagbubunga ng pagpapakumbaba, pasasalamat, pagsamba, pagtitiyaga, at tapat na pagsunod. Halimbawa sa pag-aaral, ang bagong may-ari. Isipin ang isang taong bumili ng bahay na matagal nang pinabayaan. Ang bahay ay agad ng pag-aari ng bagong may-ari, ngunit sa paglipas ng panahon, inaayos niya ang bawat bahagi, kinukumpuni ang mga sirang pader, pinapatibay ang pundasyon, at ibinabalik ang ganda nito. Gayun din, kapag iniligtas tayo ni Kristo, agad tayong nagiging Kanya. Pagkatapos, sa buong buhay natin, patuloy tayong binabago ng banal na espiritu hanggang sa maging katulad tayo niya. Halimbawa sa pag-aaral, ang ilaw sa madilim na tahanan. Ang isang kandila ay kayang magbigay liwanag sa buong madilim na silid. Gayun din, ang isang mananampalatayang tunay na lumalakad kasama si Kristo ay madalas na nagiging kasangkapan ng Diyos upang maimpluwensyahan ang buong pamilya. Huwag nating maliitin ang kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng isang buhay na inialay sa Kanya. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya. Mamuhay bilang taong binago ng biyaya. Hayaan mong hubugin ng ebanghelyo ang iyong pananalita, pag-uugali, ugnayan, prioridad, pananalapi, at mga desisyon. Patuloy na lumago sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, salita ng Diyos, pakikasama, at pagsunod. Tandaan, ang iyong buhay ay maaaring ang unang Bibliyang mababasa ng iba. Para sa mga pamilya, gawing sentro si Kristo sa inyong tahanan. Manalangin ng sabay-sabay, magbasa ng kasulatan, mabilis na magpatawad, maglingkod ng may pagmamahalan. Ituro sa mga anak hindi lamang ang tungkol kay Jesus kundi ang makakilala sa Kanya ng personal. Ang tahanang nakasentro sa ebanghelyo ay nagiging makapangyarihang patuto. Para sa mga kabataan, ang ebanghelyo ay hindi lamang para sa matatanda. Tinatawag ka ni Jesus na sundan siya ng buong puso. Ayelay ang iyong talento, pag-aaral, ugnayan, at kinabukasan sa Kanya. Huwag ikahiya si Kristo, ang iyong patuto ay maaaring magdala ng iyong mga kaklase, kaibigan, o kapamilya sa tagapagligtas. Para sa mga pinuno ng simbahan, sanayin ng maingat ang mga bagong mananampalataya. Tulungan silang maunawaan ang bautismo, espiritual na paglago, pakikasama, at paglilingkod. Magtayo ng simbahan kung saan malinaw na ipinapangaral ang ebanghelyo, nagbabago ang buhay, at pinatitibay ang mga pamilya. Mamuno ng may huwaran ng pagpapakumbaba at tiwala sa salita ng Diyos. Sandali ng pag-aaral. Mga kapatid, ang ebanghelyo ay patuloy na nagbabago ng buhay.
Ang parehong Hesus na nagbago sa tagapamahala ay nagbabago pa rin ngayon, nagpapatawad, nagpapanumbalik, nagpapagaling ng puso, nagbibigay ng kapayapaan, tumatanggap ng mga naglalakbay pauwi, at nagtatayo ng kanyang simbahan. Walang buhay na higit pa sa kanyang biyaya, walang pamilyang hindi niya maaabot, walang makasalanang hindi niya mailigtas. Buod. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 30 hanggang 34, alalahanin ang tatlong pundasyong katotohanan. Isa. Ang bawat isa ay dapat personal na tumugon sa Ebanghelyo. Ang bawat tao ay kailangang sumagot sa paanyaya ni Kristo sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pinagmulan, kabutihang asal, o tradisyon. Dalawa. Ang kaligtasan ay tinatanggap sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. Ang sagot ay nananatili, manampalataya ka sa Panginoong Jesu Kristo, at ikaw ay maliligtas. Siya lamang ang ating tagapagligtas. Tatlo. Ang tunay na kaligtasan ay nagbubunga ng binagong buhay. Ang pagbabago ng puso ay makikita sa gawa, tulad ng ipinakita ng tagapamahala sa kanyang habag, pagsunod, bautismo, kagalakan, at pagtanggap. Huling hamon. Mga kapatid, huwag mawalan ng tiwala sa Ebanghelyo, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ibahagi ito sa pamilya, kapitbahay, trabaho, at mga anak. Isabuhay ito sa harap ng mundo. Ang isang binagong buhay ay makapagbabago ng sambahayan, ang isang binagong sambahayan ay makapagpapabago ng pamayanan, at ang Ebanghelyong matapat na ipinapahayag ay makapagbabago ng buhay magpakailanman. Paanyayang ebangelistiko sa altar. Marahil ay nararamdaman mo ang naramdaman ng tagapamahala, may mga tanong, pasanin, takot, at pakiramdam na may kulang. Pakinggan ang sagot ng Diyos, manampalataya ka sa Panginoong Jesu Kristo, at ikaw ay maliligtas. Namatay si Jesus para sa iyong mga kasalanan, muling nabuhay, at nag-aalok ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Huwag nang magpaliban, lumapit ka na sa Kanya ngayon. Kung mananampalataya ka na ngunit napalayo na, bumalik ka na sa iyong unang pag-ibig. Kung tinatawag ka niya sa paglilingkod, tumugon ka ng may galit. Ang Diyos na nagligtas sa tagapamahala ay makapagpapatibay at gagamitin ka rin. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, salamat sa malinaw na mensahe ng Ebanghelyo at sa kaligtasang matatagpuan lamang kay Jesu Kristo. Pinupuri ka namin sa kapangyarihan ng iyong biyaya na nagbabago ng puso, nagpapanumbalik ng pamilya, at nagbibigay ng pag-asa. Tulungan kaming maniwala sa iyong mga pangako, lumakad sa pagsunod, at ipahayag ang mabuting balita. Patibayin ang aming mga tahanan na maging lugar ng pagpaparangal kay Kristo. Ay lapit mo ang mga hindi pa nananampalataya sa iyo. Naway mas alamin ng aming buhay ang kaligtasang tinanggap namin hanggang sa makita ka namin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Ang Ebanghelyo ni Jesu Kristo ang buong sagot ng Diyos sa pinakamalaking pangangailangan ng tao. Ang sinumang nagsisisi at sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay tumatanggap ng kapatawaran, buhay na walang hanggan, at binagong puso. Ang pagbabagong ito ay umaabot sa pamilya, nagpapatibay sa simbahan, at nagbibigay liwanag kay Kristo sa mundo. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.